Si Jesus, kapantay ng Diyos Ama. Kapantay ng Diyos Ama. Okay. As a God. Okay. So bakit dito sa Acts 2:22, si Jesus na ito'y binuhay pag-uwi ng Diyos, kung may sarili siyang kapangyarihan, hindi nila Okay, binuhay ng Diyos. Okay. Okay. Ang sabi ni Jesus, may kapangyarihan akong kunin uli ito at may kapangyarihan akong ibigay ito. Ha? Sabi ni Jesus, yun ang sagot dyan. Sabi ni Jesus, ang aking buhay kaya kong ialay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong kunin ito. Ayan ang sagot ko dyan. Hindi po kasi sinabing binuhay ng Diyos ay yung Diyos na, no, sarili ka mismo. Pwede niyang buhayin. Pwede. Dahil may kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin ito. Sabi ni Jesus, sarili niya yun. So parang kapangyarihan ibigay ko ang buhay ko, kapangyarihan kunin ko ito. 1 John chapter 5, 1 John chapter 3 verse 16. Okay, basahin mo. Basahin mo. John 10 verse 18. At linaw. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kung ibigay ang kapangyarihan aking nasigay ito. At may kapangyarihan akong kumuhang ulit. Tinanggap ko ang utos na ito. Ayun. Okay. Hindi po siya inutusan na ganyan. Yun ang mission niya to send the Son para sa katubusan ng kasalanan. 1 John 3:16. 1 John 3:16. Pakinggan mo. Eto. Pakinggan mo kung bakit ibinigay yung anak yung buhay. Ayan. He may perceive with the love of God because ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sinong Diyos ito nagbigay ng buhay? Ang linaw niya, no? John 3 ay dyan, no? Tapos dyan. He may perceive with the love of God because He laid down His life for us. Amen. Amen tayo. Okay. Then follow up. Ang tinatanong dyan, hindi yung ibibigay yung sarili niya. Ang tinatanong ni Padre Renato, bakit ang Ama, ang Diyos, ang bumubuhay sa Kanya? Diyos ko po naman ito. Pakisagot ko. Ang sagot nun, hindi po binuhay siya ng Ama, hindi na siya Diyos. Hindi Diyos ang tao Ay, bubuhayin. Bakit ang bubuhay kay Kristo ay yung Ama? Wala namang problema. Pantay ba yun? Wala sa bumuhay sa sarili. May kapangyarihan akong kunin ulit. Ano yung kukunin? Ano yun? Yung buhay ka. Basahin mo. Basahin mo ulit. Anong talata yan, brother? Pakinggan mo 17. Pabukas ulit. Verse 17. Gerald, focus ka muna. Babasahin ko ha. Pastor. No man taketh it from me, basahin mo nga. but I laid it down of myself. My son. Ay, ganito, basahin mo 10:17. Hindi, 10:17. Basahin mo. Anong 7 to? 17:10. Dahil ito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang iunin kong muli. Upang ikunin kong muli. Walang makakakuha ng Walang aking buhay. makakakuha. Kusa mo itong ibibigay. Kusa mo itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito. Kapangyarihan ibigay ito. At kunin muli. At kunin muli. Eh bakit nga hindi na mabuhay sarili niya? Diyos ko po naman. Brother, ang basa niya ay Ibig sabihin, mali yung talata na yun hindi na mali. Ang mali yung sense mo. basahin natin ulit. Acts That is 2:38. called mystical sense. Yung mystical sense, eh sagutin nyo lang to. Mystical sense. Sige. Dagdag sagot niya, brother. Sige. Wait, Acts 2 kayo na raw. Hindi nila alam yung mystical sense. Acts 2:32. Ano yan? Wait lang, saglit lang. Follow up na lang. Ito, Mother make sure. This Jesus has raised up. Had God raised up. Wala ka nang tutol dyan. Tanggap namin yan. Ang ibig sabihin, si Jesus ay binuhay ng Diyos. Walang problema dahil Diyos din siya. Sinong Diyos ang bumuhay sa Kanya? Sinabi na dyan yung Ama. Yung Ama. Walang problema na hindi po binuha na siya, hindi na siya kapantay ng Diyos. Hindi issue yung pagiging kapantay ng Diyos. Ang tinatanong ko, bakit hindi siya ang bumuhay sa kanyang sarili? Siya yung bumuhay dahil pagiging Diyos niya. Hindi pala pantay.
yung sarili niya. Ano? Ang sabi niya nung binuha si Kristo, hindi ka bantay ng Diyos. Hindi nga yun ang issue. Hindi issue yung pagiging pantay. Anong issue? Ang issue is, kung co-equal yan, bakit? Hindi niya kayang buhayin ang sarili niya. Kailangan pa yung ama. Walang sinabing hindi niya kayang buhayin. Wala. Can you read this prayer, verses? Sabi niya, kaya ko itong ibigay at dusa ko itong kukunin. Mali. Kaya nga yung 1 John 3:16, di ba? With the love of God, we perceive that the love of God laid down His life. Ang pag-ibig sino yun? Si Kristo. Wala naman sinabi dyan kahit pinuhay siya ng ama. Bumaba na yung pag-ibig sa mga. Wala. Pakisuyo lang, kailangan manawa natin yung teksto. Kasi ito malinaw naman yung talata na Acts 2:32. Ang Jesus na ito na binuhay na maguli ng Diyos. Anong tanong? Ay talaga, kung siya yung kapantay, yung equality ng Ama, ay hindi ko naaasahan na ikaw, alam mo tayo dalawa mag-ama. Pantay tayo eh. Hindi ko na ikaw maaasahan ako, buhayin mo ako. Ako na buhayin ko sarili ko. Tama. Oh, nagkabang magpantay tayo. Nakakahiya naman na iaasa ko pa sa iyo pagbuhay sa akin. Opo, tama po. Nakakahiya yan. Hindi pwede yung ganyan. Ano yung ganyan? Ito ang sagot. Tama. Hindi po yan literal sense. That is called mystical sense. Ha? Yan ang sagot na bakit? Hindi porque birasa mo yung gano'n, yun na ang konteksto nun. Kaya nga, ilagay mo sa konteksto. Bravo. Ang sagot Hindi lalayo mo doon sa ano eh. Hindi na po nilalayo. Yung konteksto, alin mo lang yun. Para, okay. Sinong Diyos ang nagbigay ng buhay? Ay, nagbigay ng buhay? Anak yan. He laid down His life. And we ought to lay down our life for the brethren. Ayan o. Ibinigay niya ang Ano yan, kanyang John buhay. 3:16? First John 3:16. Verse yan. Ibinigay niya yung buhay niya eh. Sino ang bigay ng buhay? Walang problema kung binuhay siya ng Diyos. Wala. Hindi porque ibig Hindi nga problema yun. Hindi Dahil po. ang pinag-uusapan kasi equality. Yes, hindi porque ibig sabihin nun na binuhay sila ng ama, hindi na sila equal. Walang mababa sa talata na porque ibig si ang ama bumuhay kay Jesus, bumaba na yung kapangyarihan. No. Kaya sabi niya, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ha? Unang Korinto 1:24. Diba? Tama ba? Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ngayon, kanino kapangyarihan na sa Diyos? Kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Eh kung wala si Kristo, may kapangyarihan ng Diyos. Sige nga, gamitan yung sex legal. Ibig sabihin, Sige na. No! Brother! Kaya Okay. diba? Siya ang Ganito. kapangyarihan. Hindi pa tayo tapos ha? Oo, walang problema. Intermission mo na. Tuloy ang tuloy Oo, ang discuss. debate ha. Intermission mo na to. At gusto ko lang buhay yung diwa ng mga young people. Amen. Mga kabataan. At yung base sa narinig nilang debate. No? So, sige. Ito, saglit lang to. Tapos tuloy natin yung debate, no? At least. So, mamaya meron mag-special revelation talagang missing. So, sige, unahin ko si Ana. Ikaw, hindi ka nag-report kanina. So, sige, intermission muna para ano. So, ready ha? Si Rap, yung pinuntahan nyo kanina, si Patrick, Gerald. Sige. So, unahin ko kay Hana. Kahit kunti lang. Dali. So, yung presentation ni... Anong pangalan ni brother? Mahinay? Pwede tayo mag-intermission after, tuloy natin sila after mga 19 minutes. Kasi, uubusin ko lang yung 2 hours. Para kumpleto. Ay, tuloy mo na. Oo, tapusin ko yung 2 hours. Tapos intermission. Ibigay ko muna. Tuloy ang lahat. Okay. So, Brother Menan, ikaw muna. Ikaw. Sige. Bago mag-intermission. Tatanong ko lang doon sa nag-present kanina. Ayan, yun mo. Okay lang. So, dito kasi sa presentation natin ng equality ay hindi maaari na magkaroon ng equality
maging ang kapangyarihan, sapagkat ang kapangyarihan ay galing mismo sa Ama, na ibinigay naman sa Anak. So, sabi niya doon sa John 17:24 o 23 ata ito, Brother Gerald, bukas lang ako. Oo. Ito. Okay na. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am. That they may behold my glory, yung glory daw niya, which thou hast given me. So, ang kaluwalhatian na taglay ni Kristo ay galing sa Ama at bigay ito ng Ama. At hindi niya ito, hindi galing sa kanyang sarili ang kaluwalhatian, kundi yung galing sa Amang kaluwalhatian. Ngayon, yung equality ng kapangyarihan ay hindi pwedeng magpantay ang Ama at saka yung Anak. Saan ito nakasulat? John 14:28. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice because I said, I go unto the Father. For my Father is greater than I. Kaya nga, hindi po pwedeng magkaroon ng kapantay na kapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Ama. At sinasabi dito, si Kristo na mismo nagsalita dito na ang Ama ay higit kaysa akin. Saan ang pagkapantay dito? May iniwala pa ako na ang pagkapantay ni Kristo ng Anak ay bigay ng Ama. So yun po yung magiging ngayon, ang tanong ko kanina, ang sabi nyo na hinubad ang kaluwalhatian nung siya ay nagkatawang tao nung bata pa siya. So, yan yung nakalagay sa Pilipos chapter 2, verse 6. Ngayon, kung hinubad ni Kristo ang kaluwalhatian taglay niya nung siya ay bata pa, kailan ito na ibalik yung kaluwalhatian? Kailan na ibalik ang kaluwalhatian? At ang kaluwalhatian ba, ang nagbalik ba yung Anak o yung Ama ang nagbigay sa kanya? So yun po yung bagay na inano ko ngayon. Magibukas lang ako doon sa Pilipos chapter 2, kasi pwede natin atinin na yung pagkapantay ng Diyos ay pwede rin natin sabihin na tayo din ay kapantay doon sa Diyos. Sabi niya, if there be any consolation, doon sa taas mo na, sa taas ha? Babaybayin ko na. Therefore, any consolation in Christ, if any comfort of love, and any fellowship of the Spirit, and any powers of mercy, magitaas lang ako, literal. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord in one mind. Pagkakaisa ng kaisipan. Pwede isipin ni Kristo na siya ay kapantay ng Ama. Tama ba? Pwede rin isipin ng mga apostol na siya ay kapantay ng Ama. Dito, kaya sinabi niya sa verse 4, love not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Verse 5, dito na sinabi, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ngayon, pwede bang gawin ni Kristo, isipin ni Kristo na ang pagkapantay niya ay kagaya ng Ama? Pwede na magtanong, Pastor. Nagtatanong ako, ito cross kita. Okay. So, yun. Pwede gawin yun. Pero hindi nga niya inari yun dahil alam ni Kristo na hindi siya kapantay ng Ama. Okay. Anong talata sinabi ni Kristo na hindi siya kapantay ng Ama? Magbukas lang ako sa John 14:28. Yun, okay. Sinabi diyan, the Father is greater than I. Anong sinabi, anong unawa mo dyan, saan sila hindi naging pantay? Saan ang kantila? Okay. Anong kantila sila hindi naging pantay? Basahin natin.
Saan sila Dear bird, how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Ang sa akin, sa lahat ng bagay, hindi sila magiging pantay. Ganyan po yung sinabi ni Kristo. At si Kristo, hindi pwede magsinungaling sa lahat ng bagay. Sa kapangyarihan, sa pagka-Diyos, lalo na pagiging anak, hindi naman pwede maging eh, sabi ni Kristo na, tanggap mo man sinabi ni Kristo na, ang lahat ng iyo ay akin at ang lahat ng akin ay iyo. Tanggap ko pa yun na ang lahat ng akin ay iyo at yung iyo ay akin sapagkat yung nandoon kay Kristo. Sabi mo natin di bantay, ba't may kapatay? Tindahin natin yung context. Hindi, sabi mo, hindi sila magkapatay sa lahat ng bagay. No, tinanong kita, ang lahat ng iyo ay akin at ang lahat ng akin ay iyo. Pantay hindi. Hindi po pantay. Sapagkat yung sinabi ni Kristo na yung iyo ay akin at yung akin ay iyo, alam ni Kristo na yung nasa kanya, galing sa Ama yun. Bigay ng Ama yun, kaya yung nandoon kay Kristo, Kanya. pag-aari ng Diyos yun. Wala siyang pag-aari. Bakit yung ama kukuha kay Kristo kung pag-aari ng Diyos yun? Bakit sabi naman, kukuha ang ama sa akin? Kaya ang tanong, Hindi tinatanong ko, bakit kukuha yung ama kay Kristo kung pag-aari ng Diyos? Ano yung talata po? Bakit? Hindi tinatanong ko, tanggap ko yun. ihan ko yun. Ngayon, hindi ko... Hindi tanggap ko yun. Kukuha ang ama sa akin. Tanggap mo. Yes, kasi Ano hindi yung ko kukuha gagawa. sa kanya? Hindi ko pa ano yan. Pero ito lang ang sabi ko yung presentation natin, yung presentation ko, kaya nga sabi natin na May sagot ako doon. siya na siguro nasasagot. Hanga ko muna doon, pero pag-aralan ko yan. Okay, Kasi pag-aralan mo malinaw pa sa isip ko na yung pag-aari ng anak, kaya niya nasabi na ang lahat ng iyo ay akin at lahat ng akin ay iyo sapagkat alam ni Kristo sa kanyang kaisipan na yung lahat ng bagay na nasa kanya galing sa Ama yun. Yes. Binigay sa kanya. Anong talata? Anong talata? 18. Ano nakalagay? All power is given unto me in heaven and earth. Okay. So wala nang power ng Ama, binigay na lahat kay Kristo. Hindi mo ibig sabihin, All power in heaven. Walang Lahat exception ng yun. kapangyarihan sa langit. Ibinigay sa... Yung Ama, may kapangyarihan ba? Wala. May kapangyarihan. Nasaan? Binigay na lahat sa kanya. Ibigay sa kanya. Nasaan? Lahat. All power in heaven. Kasama yung Ama. Example. Kung ako ang presidente, Ayun naman pala eh. example lang kung ako ang presidente, mayroon akong ambasador. Ibibigay mo sa kanya ang kapangyarihan. Mawawala ba ang pagka-presidente ko? Iba yung pagkatao na ambas. Yun yung ginagawa. Yun yung nilalarawan ng Ama. Mag-uwi mo authority. Authority. All authority. Kahit buhay, galing sa Ama yun. Yes! May sagot lang sa dito sa kay Brother. Yung hinihingi ng Ama, sana, wala siyang pwedeng ibigay lang ni Kristo sa Ama, yung mga believer. Okay. Yung believer, yun ang context believer. Yun ang hinihingi ng Ama sa Ama. Hindi po. Basahin natin. Pwede natin Mas basahin. pwede pa salita. Pwede natin. Basahin natin. Kasi sinagot ko naman. Ito lang ito. Tapos may tatanong si Mother sa'yo. Sabi kasi Pastor, ito. Sabi niya, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya. Bakit siya ipapapatay ng mga Hudyo? Ito. Sabi niya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamagitan niya, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Naintindihan ng mga Pariseyo sinasabi ni Jesus na I am who I am. Ha? Nagulat sila. Hindi sa mabubuting bagay ka namin babatuhin. Bakit? Sapagkat pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Sapagkat I am who I am. Tanging sa Diyos lang yun. Bakit ginamit ni Kristo yun? Nagpapanggap ka sa Diyos o hindi? Yun ang tanong ko. Nagpapanggap ka sa Diyos o hindi?
Nagpapanggap nga daw eh. Sabi yung mga Hudyo, babatuhin nga eh. Yung mga Hudyo, pero si Kristo, hindi yan nagsisinungaling. Walang nasumbungan sa kasinungalingan sa kanyang bibig. Hindi yan nagpapanggap. Mabilis na sagot. Ang sagot ni Kristo, di ba nasusulat sa inyong mga kasulatan? Kayo'y mga Diyos. Okay. Ang mga Diyos na tinutukoy doon, yung po yung mga judge, yung mga hukom po nung araw nun. Magbasa ho tayo ng komentaryo. Bakit ba ito? Out of context ka. Ano mo bakit? Ang pinutukoy ng tukoy yung pagiging pantay sa Diyos. Pero ang sagot ni Kristo, kayo'y ang tinutukoy doon sa komentary, kung titignan nyo yung Bible commentary doon, ang tinutukoy ng mga Diyos doon, hindi yun yung Diyos na mga Diyos na nasa langit, kundi yun po, yung mga judge. Meron po kaming Bible commentary. Kung sino yung Diyos na tinutukoy doon, tinurin ko lang po kayo. Hindi po yung... may tanong kasi. May tanong po dito sa... Kaya nga ito, bigyan mo ng essence yung tanong mo. Yes, bro. Hindi yung Diyos, kundi mga huwad o mga huwes or judge ang tinutukoy doon. Ayon sa Bible commentary na gusto. Matthew 24:26. 26. Dito pa pila ang Oo, pila lang. Ngayon, ako naman po ang magkocross sa inyo, ha? Kami naman ang magkocross. Dahil kami nang kinocross nyo, kami naman ngayon ang magkocross sa inyo. Brother, Pastor, Sinenta tayo rito, magkocross po kami. Last question yan, tapos tumayo po isang pwesto dito, magkocross po kami. Kami naman po ang magkocross. Hindi. Last na siya magtanong, tapos kami naman ang magsatanong. Pagkatapos nila, kayo naman ang magtatanong sa akin. Kayo muna ang kokross namin. Pagkatapos na kami naman ang kokross. Memory card yung gamit ko ngayon. Kasi yung memory card dyan, baka 14 minutes, 500 Diba, pagkatapos na kokross, titindig kayo rito, kami naman ang magkocross. Hindi puro kami ang kinocross. Pwede ba ang tatlo sila? Oo, walang problema. Sabay-sabay, hindi tayo pwede sabay-sabay. Sunod-sunod. Oo, sunod-sunod. yun ang tanong ko talaga. Sabi mo, kung magkapantay sila, but on that day and hour knoweth no man. No, sabi gano'n ng Panginoon. No? Not the angels of heaven, but my Father. Ano yung tinutukoy dyan, yung katapusan ng mundo? Hindi mo katapusan ng tinutukoy dyan ng mundo. Wala na mababasa na katapusan ng mundo ang tinutukoy dyan. Basahin mo yung konteksto. Hindi katapusan ng mundo ang tinutukoy dyan. Basahin mo sa Tagalog para maintindihan mo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaoy, walang makakalam. Kahit ang mga anghel sa langit. Kahit ang anak. Okay. Kundi ang ama lang. Ano po ang tinutukoy dyan? Yung paghuhukom? Tinukoy ba yung paghuhukom? Second coming yan. Walang sinabing second coming, brother! Wala! Basahin mo! Ako sasagot! Ako sasagot! Wala na pong issue yun. Ito ang sagot. Ang tinutukoy dito, yung investment ng Roman sa Jerusalem. Ay, hindi rin yun. Kita nyo na? Basahin nyo po yung konteksto nito. Ha? Dahil kung hindi ang alam ni Kristo, ay sabi ni Kristo, walang matitira sa kapwa ba to. Lahat ay igugo. Ano palatandaan? Nagbigay siya ng maraming palatandaan. Pa daw siya nagtatanong. O, sige. Sinagot ko lang po. Dito, kung mapasahin natin sa Matthew 24, ito po sa una yung mga palatandaan. May palatandaan binigay. Sa palatandaan, kasi nagtanong mga alagad dito eh. So, Hindi po yan end of the palatandaan. world. Ay, hindi po yan second coming. Okay. Hindi yan. Yan ang konteksto yan. Hindi yan second coming. Tanong mo. So, sa 36 nga po yun ang sabi ko. Kasi nagtanong, kailan pa raw, sabi ng mga alagad, kailan ba Yes, maganda mangyayari? umpisa mo sa umpisa para malaman kung ito yung araw ng paghuhukom. Tingnan natin kung may babanggit pa yung araw ng paghuhukom. Sige po. Hanapin nyo kung may araw ng paghuhukom na natin mo kung Si Padre George. Okay. Salamat po. Sige. Wala ka nang tatanong? Saglit lang. Tapos na. Hindi, okay lang po, okay lang. Kasi sabi ko, basahin mo kung araw ng paghuhukom yun. Wala naman siya nabasa. Sige, ikaw. Saglit lang. Wala na, wala na. Ito ang tanong mo. Sandali lang po, Brother Bertson. Ganito gawin natin para maging maayos at saka mapakinabangan natin ang gusto. Kung nagkakaroon tayo ng standard, medyo
Okay, So, gawin natin ganito. Pag may nagtatanong, diretsuhin nyo na yung tanong. Tama. Tapos, sasagutin ng sasagot, diretso sagot na rin. May paliwanag siguro, hindi naman sobrang haba. Brother, ganito kasi ginagawa. Pag nagpaliwanag kami, nililipat agad. Mamaya. Nakakasign na staggered. Oo. So, Kasi nagtanong, sinagot ko. Hindi pa ako natatapos sumagot, nililipat na agad. Mamaya mo rin pag tumayo ka nito, ako naman ang magtatanong. Sinasagot kasi po. Kaya ini-interrupt. Natural po Okay kasi lang, yung okay ipapaliwanag lang, ko. okay lang yung mga, at least, magkamot tayo ng progression. Para, kasi, diretso pass tayo eh. Kung ilan ang oras natin. Opo. Kung tatagos tayo hanggang 9 o'clock, okay na. Medyo mahaba-haba. Ganito, kung may nagtanong sa inyo, so direct the point, ano? Ngayon, yung sasagot, habang nagtatanong, huwag nyo i-interrupt. Tama. Hindi pwede mag-i-interrupt ha. Habang nagtatanong kasi bigla sisigit. Diba? Paano mo papatunayan gano'n? Diba? Iwasan natin. Aware natin gano'n. Pastor, kasi kaya ini-interrupt. Kasi nga, hindi yun ang tanong, hindi yun ang tinatanong. Ang sinasagot pa sa tinatanong. Strategy yun. Kasi alam mo ganito yan eh, nakita ko eh. Ayaw nilang tanggapin yung sagot namin, kaya nila ini-interrupt. Kasi yun ang ayaw yung start eh. Diba yung start na kung ayaw mong tanggapin yung sagot namin, eh, hindi ko naman sinasabing tanggapin nyo. Kung ano yung unawa nyo, yun. Yun yung pastor ano. Ano po? So ganito, ito. Dali. Pastor, kanina sa bandang nagtatanong, ang sinasagot niya paghuhukom, hindi naman paghuhukom ang tinatanong ni Father. Ang tinatanong niya ba't hindi alam ni Kristo? So ang sinasagot niya, kung may mababasa ka pa paghuhukom, wala, hindi naman yun ang Ang sabi. sagot ko kasi ganito. Kaya ini-interrupt. Hindi naman yung paghuhukom. Hindi naman Ganito, yung so, paghuhukom eh. Brother Menchon, Yes. ganito na lang po. So para at least, naging fair tayo lahat. Kasi lahat tayo madala dun sa Hindi naman po. emotional ano. Hindi naman po. So gawin natin ganito, magkaroon tayo ng rules. House rules tayo. Para medyo mainit, pero at least ilagay lang natin sa maayos. Para sa ganun, makikita natin namin yung view ng bawat isa at sa tinatanong at sumasagot. Para natin makita natin Yun ang maganda yung sinabi niya. Kasi ganito nakita ko eh. Kapag ka sumagot kami, ayaw nilang tanggapin, hindi naman namin sila pinipilit, yun ang sagot namin. Okay, Father Melchor, mag-intervention lang tayo. Mamaya, may moderator. Ako, si Lito, o si Bar Eric, pwede mag-moderate. Kasi yung video ko, hindi pwede umabot ng 2 hours. So, pag 2 hours na, tatawag ko, papalipa ko record mamaya. Intermission muna ngayon. Pero mamaya, may moderator tayo. Susundin yung moderator. Ibig sabihin, kung feel ng moderator, hindi nasagot ang tanong niya, pwede siya mag-interrupt. Okay? Pwede, susunod kayo, sino pa tayo ibigin niya. Kung feel nyo unfair ang moderator, i-report nyo lang sa iba. Hindi, ang suggest ko lang, huwag na tayo mag-interrupt, ay magkaroon ng interruption. Kasi oras na po, malayo pa yung pumunta namin. Ituloy na lang po natin. Magkaroon na lang po tayo ng talagang proper questioning and answer. 10 minutes. Oo, kasi kung may interruption pa tayo, anong oras na po? 10 minutes lang. Babiyahin pa kami kayo, taga rito kayo. So, tuloy na lang po natin. Tuloy na lang natin. May bilang. Gusto lang namin yung people maka-testimony. Ang may bilang, ilang minutes lang yan. Okay lang yan, ilang minutes lang, di ba? Tapos, tuloy mo tayo. 7:12 pwede tayo mag-umpisa ng 7:30. Kasi 7:12. Nakita ko lang, okay? Yes, sige. So, gano'n na. Kung ano po yung sagot Pahinga lang namin muna. sa stand namin, yun po. Kung hindi na po tatanggapin yun, wala po kaming magagawa. Kung ano yung sagot nyo sa stand nyo, wala rin kaming magagawa. Nasa ano niya kung tatanggapin namin yun, o hindi. Okay? Ganun po dapat tayo. Hindi yung kung ano yung gusto namin sagot, yun din ang gusto nyo makuha. Gusto nyo tanong nyo, gusto nyo namin. Halimbawa, kung ano yung gusto nyo tanong, gusto namin, gusto nyo, yun din ang gusto namin sagot. Magkaiba po tayo ng mga start. Kaya wag nyo pong i-expect na kung ano yung tanong nyo, yun ang gusto nyo makuha sa amin ang ganun ang sagot. No! Magkakaiba po tayo ng stand, kaya tayo nagkakaroon ng kontra-kontra. Yung po yun. Tama? So, natawagan muna yung mga young people. Pahinga muna tayo. Para mamaya may malakas sa buhay. Natawagan yung mga young people, mag-testimony, yung napuntahan nilang church, tapos yung narinig dito. Brother Rob, Diverse manners speaking that in time past unto the fathers by the prophets. So, sa Old Testament,
ang Diyos po ay nangungusap sa magitan ng mga propeta. Hindi pa po kasama diyan yung anak. So kailan darating yung anak? Dito na po yan sa verse 2. So, yan. Hath in these last days is spoken unto us by His Son, whom He hath appointed. Pag sinabing whom He hath appointed, itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Kailan? Ha? Sa New Testament na po yan. Sa New Testament na po yan. Si Jesus Christ, siya yung itinalaga bilang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Pag sinabing tagapagmana, wala siyang pag-aari kahit isa. Tama ba yan? Ngayon, by whom also He made the world. Ngayon, yan ay parang reason na kung hindi dahil kay Kristo, si Kristo ang inspirasyon ng Diyos kung bakit niya ginawa ang sanlibutan. Ngayon sa John 17 verse 7, nakasulat dyan na ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa Kanya. Ngayon ano ibinigay? Lahat ng bagay daw ibinigay sa Kanya. Now, we have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. Sinabi ni Kristo, lahat ng bagay at nalalaman nila lahat na yung lahat ng mga bagay ay ibinigay mo sa akin. Ngayon, ano yung mga bagay na ibinigay sa Kanya? Una-una dito yung pangalan. Hebrews chapter 1 verse 4 na ibinigay sa Kanya ang pangalan. Ngayon, ano ang nangyari? So, lumabas. Si Kristo din ay ginawa. Pag sinabing ginawa, sino ang gumawa sa Kanya? Yung Ama. Ngayon, si Kristo ba ay personally existed na siya before? No? Hindi po. Yun ay nasa lubos ng Diyos. John 1:1, binabanggit natin kanina, John 1:1, na ito ay thought at express ng Diyos, no? Kaisipan ng Diyos na gusto niyang ilabas. Kaya doon sa saan ba yung talata ngayon? John 7 John 17 Sige lang, Pastor. Ako ay nanggaling sa Ama. Nanggaling ako sa Ama. Ayun. Saan mo yung talata na yun? Kalimutan kong talata. Philippians yata. At babalik sa Ama. John 18. John 8. Okay nga, sige nga. Buksan nga natin. Yan na. John 8. But now, Hindi yan. hindi yan. John 17 ata yun. Yan na. Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me. For I proceed forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Hindi siya pumarito na sa kanyang sarili na siya na ay nag-exist na gaya ng Ama, kundi siya yung nasa kaisipan ng Diyos na ilalabas. Paano nilabas yung Word? Kailangan ng Diyos salitain para magkaroon ng creation. Yun po yung process kung bakit si Kristo lumabas. No? Kung bakit lumabas si Kristo. Ngayon, si Kristo ba? Magtatanong na ako. Time na natin. Pwede magtanong, mag-present. Magtatanong. 5 minutes. Okay. 8, 5, 8, Ito yung tanong ko, Pastor. Sige lang po. Ayaw sa salaysay mo. Sige. Ayon sa salaysay mo, si Kristo wala mag-aari kahit isa sa iyo. Wala po. Wala. Wala. Okay. Paano sabi ng basahin mo nga natin doon sa John 16, 14 to 15. Pag-iblas ako ng John 16, 14. John 16, 14, 15. Sabi kasi ni Pastor, wala raw pag-aari si Kristo kahit isa. Basahin natin. 14 po, 14. John chapter 16. John 16, 14. Yan po. You shall glorify me, or he shall John 16, 14. Nandiyan po. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show. Tuloy-tuloy. Sa 11. Tingnan natin sa 11. Tingnan natin. Sabi nito, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Aba, may pag-aari si Kristo.
17:11 ba yun? 17:11. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin. Sabi ko, walang pag-aari si Kristo. Oo. Yung pag-aari na mayroon si Kristo, galing sa Ama yun. Kaya yung sinabi kanina, Sabi ko, walang pag-aari. ang pag-aari ni Kristo ay galing sa Ama yun. Hindi tinatanong ko kung saan ang galing. Tinatanong ko kanina, sabi ko si Kristo, walang pag-aari. Wala siyang pag-aari. Ayun, ba't sinabi ni Kristo, ang lahat ng iyo akin at ang lahat ng akin ay iyo. Nung sinabi yan ni Kristo, after na siya nabigyan ng Ama. Kaya dito sa ay tingnan natin, basahin natin. Yan 17 verse 7. Iakyat mo ng 7. Kaya pinanggit ni Kristo yan kasi kasunod yan doon sa 7 ng 7 na sabi na yung lahat ng bagay ay ibinigay mo sa akin. Kaya sinabi ni Kristo, Bakit ba yung Ama kukuha kay Kristo kung wala siyang pag-aari? Kukuha ang Ama sa akin. Bakit yung Ama kukuha kay Kristo wala naman pala siyang pag-aari? Ano yung kukunin ng Ama kay Kristo kung wala siyang pag-aari? unang-una, Hindi, tinatanong ko kasi ano po ang kukunin kay Kristo kung wala siyang pag-aari? ano yung kukunin ni Kristo Ano yung kung wala kukunin siya? ng Ama kay Kristo kung wala siyang pag-aari? Unang-una dito, yung otoridad na binigay sa kanya, kukunin din ng Diyos yan, according doon sa 1 Corinthians 15. Sa Revelation, yung ng kapangyarihan. Ano po ang kukunin ng Ama? Pangalawa, Hindi, masabi kapangyarihan ng Ama. mayroon. Okay, kapangyarihan. Okay, ano naman ang kukunin ng Ama doon kay Kristo? Dahil sana, kukuha ang Ama sa akin. Ano yung kukunin ng Ama kay Kristo? Unang-una, ang kukunin ng Ama kay Kristo, yung ibinigay sa Kanya. Ayaw ibinigay. Ibinigay sa Kanya. Unang-una dito, yung buhay. Yung anointing, kukunin din ng Diyos yun. Ibinigay ni Kristo yung buhay. Ibinigay sa Kanya. Yung ibinigay sa Kanya. John 5:26. Si Kristo walang buhay. Binigyan siya ng buhay ng Ama. Binigyan siya ng buhay. Nagkaroon siya ng buhay nung binigyan siya ng Ama. Pero before wala siyang buhay. Kasi yung lahat sa bagay ay binigay lang ng Ama. Kasi may patay yung Kristo ng araw kasi binigyan lang ng buhay. Tingnan natin yung Christ, yung word na Christ, anointing yun. Hindi ko tinatanong yung Christ. Sino nga po? Sabi ko, nung time na hindi binibigyan ng buhay si Kristo natin. Kasi binigyan lang siya ng buhay ng Ama. Yes, oo. Nung hindi pa siya binibigyan ng buhay, patay pa ba siya? Wala. Okay. Patay siya. Next Kaya, question. Luke chapter 4 verse 18. 4:18. Ha? 4:18 Luke. 4:18. Pinahiran lang siya ng Ama. Ngayon, pag sinabi pinahiran, hindi yun kapantay sapagkat mataas pa rin. Another question. Nung hindi pa po nagkakatawang tao si Kristo, nasaan po siya at ano yung kalagayan? In the form of the Word, nasa logos pa siya, ang Panginoon. Yun yung nakalagay doon sa ha? Siya yung Word at tinutukoy doon. Diyos po ba yun o hindi? Hindi pa yan Diyos, kundi kabilang yan na Basta ngayon sa mga po, hindi tayo Diyos yung logos. yung logos, The Word was God. dahil kabahagi siya ng nung hindi pa nilalabas, Diyos yun. Ay, Diyos ba? Kabahagi siya ng Diyos. Nung inilabas niya, hindi yan kabahagi. Okay. Iwalay na po yun. Tayo na po. Kay Pastor na. Okay. Pastor, ikaw na po. Okay, sige, salamat. Si Pastor nalalamig yung kamay. Ito lang po yung Lamig na agad. Kay Pastor, your time starts now. 8:10. Sino magkocross ikaw? Sige. Sige lang. Si ayaw Sige magkasya. lang. Busy ako dito, busy. Tama mo na yan. Ano, start na po tayo, Pastor? Okay. Live na po. Okay. 8:10. Static union. Hypostatic. So, Pustasia. Hypostasis. Hypostasia. Yung approach ko po rito sa hypostatic union sa Christological. Okay. Kay Cristo po. So, I do believe in Trinity. Yes. Yes. Amen. It's a biblical
understanding, Ikaw iba siya. kasi meron din kasi nagpapaliwanag ng Trinity, iba. Say, kayo, ano? So sa paliwanag ko lang po. I believe in the Father, Son, and the Holy Ghost. Ginamit ko lang yung term sa last part, Holy Ghost, kasi meron po kasi kinalaman doon sa hypostatic. So, parang bilis lang po kasi Okay lang po, okay lang po. Okay lang po. ang Father po, kasi meron po sinasabing approach nga po, one God in three distinct person. Three personality of the one God. Ang paliwanag ko po doon sa Trinity, the Father and Son, the Father and the Holy Ghost. Ilagay ko Holy Ghost po, ano? Okay lang po sa inyo? Opo, opo. Holy Ghost. Ang Father and Holy Ghost, it's not a person. Sorry po It's not a person, but being. Yan po yung approach doon sa Father and Holy Ghost. Pagdating po doon sa Son, kakaiba na po ang Son. Ang Son ay, siya po ang distinct. So, agree naman tayo doon na ang Son ang distinct. Pero, ang Father and the Holy Ghost, it's not a distinct word person. Ang approach ko po doon ay being. So, the Father and the Son, mag-i-equal po sila sa Holy Ghost, sa hypostatic. Kaya kung nagkaroon ng Holy Ghost, kasi dahil po doon sa hypostatic, yun. Yung John chapter 17 na ginamit po natin kanina, pwede po bang class? 17. Last time pa? Sige po, 2 minutes. 2 minutes. John chapter 17, yung ginamit kanina, I think verse 21, 26. John 17 na. Yun. That they all may be one, as thou Father art in me. So that's the indwelling. And so that's the tinatawag na hypostatic union. Yung pagiging isa ng Ama doon sa Anak. It produce the Holy Ghost. Sa hypostatic po yung approach ko po, no? And I indeed that they may also may be one. So yung one po na ito yung oneness. Yan po yung oneness. Oneness saan? Sa Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, meron po talagang pagkakaisa nito na sinasabi. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, wala tayong oras doon eh. Sabi doon, ang sino man nakipag-isa sa Diyos, but he that is joined, that is hypostatic already, unto the Lord is one Spirit. So, hindi kataka-taka ng Ama at saka ang Anak, magpuproduce siya ng one Spirit. That's the Holy Ghost. Holy Ghost, one Spirit. Ngayon, itong sabi sa John 17:21, ang Ama at saka ang Anak, kung paano sila nagkaisa in oneness, unity, union, hypostatic, nagpunta rin sila sa church. So yung church ay binubuo ngayon many members, kasi yung purpose talaga ng Diyos, makiisa talaga ang kanyang spirit sa Anak. So that's form of the hypostatic union. Okay, thank you, Pastor. Question, Pastor. Question? Okay. Sige, ako naman. Ikaw naman. Okay. Pastor, nabanggit niyo po na ang Father is being, tama po? Yes. Ang Son is being. No. Hindi being ng Son. Hindi, being din ang Son. Okay. Pero, sa person lang po, ng sige po. sinasabi ko. Ang Holy Spirit din po ay being. Yes. Okay. Sa palagay niyo, Pastor, yung being ba ay hindi kaparehas sa person? Sa pagkakaalam mo? Doon sa, in the sense na pag sinabi kong person as physical man, Oo. a concrete na physical being, Oo. hindi pwede. Hindi pwede. Okay. Ngayon, Kasi the term ng spirit is not like as human. Opo. So spirit yan eh. Hindi pwede. Kaya ang sunod ng pagkakaalam, Pastor, sa pagkakaalam mo ba,
hindi pwedeng ma-apply ang person sa being. Sa pagkakaalam ko po hindi pwedeng mangyari na ang spirit ay maging being, ang spirit ay maging person. Ang person, Ang spirit ay maging person. okay. Pag sinabi kong person is physical. Yes, sa flesh. Ngayon, ang sunod kong tanong sa iyo. Sa pagkakaalam mo lang, hindi pwede ang being magiging person. Tama ba? No, hindi po. Ang person magiging being, hindi pwede. Sinasabi ko spirit. The spirit, it's not became a person. Okay. Yun ang hindi Pero ko- being yung Being yung spirit. Yes. Okay. Ngayon kasi tinanggap mo ng being ang Holy Spirit or Spirit. Now, sa pagkakaalam mo ba, ang being hindi magiging person. Tama po? Sinagot ko na ba? Apo. Ngayon, nilinaw ko lang po. Ngayon ang tanong, kung may iba pa tayong kaalaman, Pastor, na ang person pwedeng maging being at ang being magiging person, tanggapin niyo po? When it comes to God, kasi God, Tanggapin niyo po? God ang pinag-usapan natin. Opo. God in the sense of the spirit. Pwede siya magiging person. No. Hindi person. Hindi magiging person. If you allow me kung magbibigay ako ng verse, pwede nyo lang. Numbers chapter 9, I think, alimutan ko na yung verse eh. Sige po. God is not Amen. men, blah, 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 blah. Opo. So yun yung God. Kasi ang person ay mayroon siyang attributes na ganito, may karakter na ganito. Sa pagkakaalam mo ba, Yun kasi Pastor? yung person eh. Opo. Sa pagkakaalam mo ba, ang person ay physical lang, hindi being? No, pag sinabing person as human, Yun lang I ba? apply it as a human. Yun lang po ba ang pagkakaalam niyo po? Opo. Yun lang ang pagkakaalam niyo. Kung may mabasa po ako na ang person being at ang being person, tanggapin niyo po. Yung Diyos, yung lilinawin ko po Hindi, ang tanong ko, tanggapin niyo po ba? Oo or hindi? bago ko sagutin yan kasi Opo. hindi ako sasagot ng ayon sa tinatanong ko doon. Pero gusto ko lang linawin. Yung sinasagot ko po, ang sinasagot ko po rito, yung Diyos mismo, na spirit, ay hindi pwede maging human. Hindi magiging. Saan po mababasa? Human. Hindi magiging. Human. Although may nabasa doon na God is not a man. Yes. Pero may nakasaan po ba, kahit sa Biblia po, may nabasa po ba kayo na ang Diyos hindi pwedeng magiging tao? Yun na. Ganito. Siguro, ito. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that should repent. Okay. So, hindi na natin babasahin yung baba. Opo. Gusto kong maiba din dito. Kasi dito, pakinggan nyo mabuti. God is not a man that should lie. Oo. Kung hindi siya pwedeng katulad ng tao na sisinungaling, lalo yung maging tao. Okay po. So, hindi ang Diyos katulad ng tao na magsisinungaling. Lalo yung maging tao. Okay po. May sa verse na iyan ba sinabi, God cannot be a man? In-example na po dito, brother, na kung hindi pwede ang tao, hindi pwede ang Diyos, maihalin tulad mo sa tao na sisinungaling. Ang tao na sisinungaling. Neither the Son of Man that should be repent, kahit siya nagsisisi, di ba? So inihalin tulad ni Moses na ang Diyos, sinasabi niya rito, na hindi pwedeng maging katulad doon sa mga taong ganon. Kaya tinalo na yung maging tao. Yun ang sagot ko doon. Sige po, mag-wait ako kasi 5 minutes. Magtatanong ako, okay. Time mo na, masagutin mo sa Okay, 5 minutes. Pastor, sabi mo yung Father at saka yung Holy Ghost, hindi yan person. Sabi mo kanina. Yung Father, tsaka yung Holy Ghost. Yes. Tanggap mo ba na ang person ay mayroong free will at knowledge? Yes. Okay. Yung Holy Spirit po ba, mayroon po ba siyang free will at knowledge? Yung Holy Spirit kasi, ayon sa paliwanag ko po kasi, magkakaiba po tayo. Hindi, tinatanong ko po.
Yung po bang Holy Spirit, meron po, sabi niyo Ito, Holy Ghost, Holy Ghost. O yung po bang Holy Spirit o Holy Ghost, ay meron po bang free will at knowledge? Ito po, Tanggap niyo po kayo. ito po, bago ko sagutin po yan, napaliwanag ko po ang Holy Ghost is a combined Father and Son. So kung yung Holy Ghost na sasagutin ko na may will, i-address ko doon sa taong Sa tao. Espiritu. Pero meron po siyang free will at saka Sa taong Espiritu. Sa taong Espiritu. Yes. Ano ba taong Espiritu? Tao na Espiritu pa. Yes, si Cristo, di ba? Okay, tanong. Si Cristo, di ba? Tao siya eh. Yung ama po ba? Dali po. Si Cristo tao siya, di ba? So, si Cristo ang taong Espiritu, ang may will. Si Cristo, okay. Yung Father po ba, mayroong free will at saka knowledge? Sa kanya galing yun eh. Sabi mo kanina yung tao hindi pwedeng maging ano. Sabi mo kanina, di ba? Ang tao, ang ama, hindi pwedeng maging persona. Yes. So, pero ang persona mayroong free will. Pero wala akong sinabi. Pero ang Wala akong sinabi na pagka ang person walang attributes, walang character, I'm not saying that. ang tanong ko po, tanggap niyo po ba ang person mayroong free will at saka knowledge? Meron. Okay. Ang Diyos ba mayroong free will at saka knowledge? Meron. Okay. Pero sa ko hindi nilalagay. Bakit ko sinasabi? Okay, ano Nag-agree ako sa tinatanong yung pastor kasi dahil being eh. Ang being niya talaga, being yun eh. Okay. Ito na po ang expression ko. Ano po ba ang pangunawa ninyo sa salitang hypostatic union? Hypostatic union. Ano po ang pagkakaunawa at pagkakaintindi niyo sa hypostatic union? Okay. Kanina po ba ito inire-refer? Sa anak. Sa anak, okay. Ano po ang pagkakaunawa na inire-refer ang hypostatic union sa anak? Pwede niyo po bang paliwanag? So, yun yung deity form. Yun yung deity form. Yung pagiging hypostatic union is a deity form. Deity form yan eh. So wala nang ibang pwedeng ipaliwanag pa dyan, kundi that is a deity form. So I do believe that Jesus Christ has a form of deity. May deity siya. Yun lang po ang pagkakaunawa sa hypostatic union. Pero, he is not different. Yung pagka-deity niya, it's not different from his Father. Hindi ko yung tinatanong ko yung totally exactly ng definition o meaning ng hypostatic union. Deity lang mo. Yun eh. Ano po yung kaya nyo ng deity ni Cristo sa kanyang pagiging human body? Ano answer? Sabi niya po, tinanong ko yung hypostatic union. Yes. Sabi niya po, naintindihan ko yung kaya ng pagiging deity ni Cristo. Tama? Sa pagiging human person o divine person ni Cristo, nandoon po ba ang pagiging deity niya? Sa kanyang pagiging divine person, nandoon po ba? Nakapasok po ba? Yes, in a process of time. Salamat, Pastor. Okay. Meron pa akong oras? 1 minute. 1 minute pa, okay. Okay na, Pastor. Ako na, hindi ko muna i-relate yung oras. Ang hypostatic union po ayon sa amin, sa pagiging Diyos ni Cristo, ay sa pagiging tao ni Cristo, nandoon din ang kanyang pagka-Diyos at hindi pwede itong magkahiwalay. Ayon din na sa mga theology, that is called the hypostatic union. Bilang Diyos si Cristo, nandoon ang kanyang pagiging tao. Bilang tao ni Cristo, nandoon din ang kanyang pagiging Diyos. That is called a hypostatic union. Hindi po ito pwedeng paghiwalayin. Iba yung term yung ginamit. Okay. Next. 8:25, 8:30. Yan. So, magandang gabi po sa inyo lahat sa season sa buhay. So, yung isi-share ko po is, syempre, yung about God. So, yung kanina, na sabi dun sa John 17 verse 10, di ba sabi po, and all mine are thine. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang iyo ay akin. At ako'y luluwalhati sa kanila. Sabi dito, di ba, na, yung sabi po ni Pastor Michael kanina, hello, na sabi doon, may kukunin ang Diyos kay Kristo. Kasi sabi nga dito, di ba, at ako'y luluwalhati sa kanila. Sino yung kanila? Siyempre, yun yung believer. Ba't nawawala? Siyempre, yun yung believer na pagbibigyan ng glory, kaya kukunin kay Kristo kasi ibibigay dun sa believer. Tapos, punta naman po ako dun sa John 17:3. Sabi po dito, yung ginamit din na verse na kanina. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So,
So, dito po malinaw na sinasabi na merong iisang Diyos. Pag sinabing mono or only, ibig sabihin iisa lang po yun, hindi po pwedeng maging dalawa, hindi pwedeng maging tatlo. So, malinaw po yun na iisa lang siya. At malinaw din naman po na sinabi dito na si Jesus Christ ay sinugo lang ng Diyos. And then sa 1 Corinthians 8:6, sabi po dito, but to us there is one God, the Father of all, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So dito sinasabi din na meron nga ng isang Diyos, which is yung Father. Hindi yung anak. Hindi yung anak. Kasi kung sinabi dito na Diyos yung anak, hindi dapat sinama siya dun sa pagka-classified as God. Diba po? Pero sabi dito kasi diba, one, ibig sabihin kasi ng mono. Kumbaga mono, isa lang talaga yun. Hindi natin pwedeng gawin siyang plural. So sabi pa po dito sa Ephesians 4:6. Ephesians 4:6. Sabi po, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, sabi dito, merong iisang Diyos ang Ama, siya yung pinakamataas sa lahat. Pag sinabing lahat, syempre kasama yung anak doon. Tama po? So, kapag sinabing lahat, kasama yun kahit, kumbaga, yung saan tayong mga believer or lahat ng kanay niya, mas mataas siya. Kasi sabi nga doon sa John 8, puro verse ako, John 8:53, sabi nga dito, binasa to ni Brother Magellan kanina. Ay, hindi pala. Matthew. Ano verse yung Father are greater than I? John 14:28. John 14:28 po. 14:28. Pinasulat. So sabi dito, di ba po, ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. So, malinaw po dito na itong verse na to is pinapatunayan din niya yung verse na Ephesians 4:6 na sinasabi doon, the Father is above all. So, ibig sabihin, yung ang Diyos, di ba sinabi, at si Kristo na rin yung nagsabi na ang Diyos, ang Ama ko mismo ay mas mataas sa akin. Di ba po, sabi dito. Tapos, sa Isaiah naman po, sa Isaiah 44:24. Saan yan? 24. Sabi dito, thus saith the Lord, the Redeemer, and He that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone. Pag sinabi mong alone, may kasama po ba siya? So, di ba po wala? So, pag sinabi alone, syempre magsalang siya. That spreadeth abroad the earth by myself. So, sabi pa po dito, ginamit din ito na verse kanina. Isaiah 43:10. Sabi dito, ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant who I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there is no God formed, neither shall there be after me. So, kumbaga ang Diyos mismo sinasabi niya na walang ibang Diyos bago pa siya or pagkatapos niya. Walang Diyos na iba. And then, yun. Okay, tayo. Question. Isang katanungan. Sinabi ko, pag iisa na binanggit na Diyos sa Biblia, isa lang talaga yun. Tama? Okay, wala nang iba. Noong ipinaliwanag ko sa iyo kanina na ang Trinity may iisang Diyos, sinabi ko bang dalawa o isa lang? Isa lang. Noong nabanggit ko kanina na ang Trinity may isang Diyos, may tatlong persona, may nagbanggit ba ako na ibang Diyos maliban sa isa o wala? Wala. Okay. So, naunawaan mo na din ang Trinity, one God. But they are not equal po. Wala akong sinabi doon. Wala akong sinabi. Huwag mo akong sagutin. Pero alam ko po kasi yun yung pananaw mo. Ay, hindi ko basahin yung ano, kaya hindi ka Panginoon. Sige po, sorry. Kasi sa Biblia, hindi mo nakikita ang puso ng tao. Ang Panginoon lang, nakikita ng puso. Hindi po kasi ayun lang po yun sa pinag-sharing mo yung ano. Hindi kanina lang yun. Ngayon, di ba yun? Ngayon, ang maganda kasi kasi nahubog ka sa ano eh. Sana mahubog ka rin sa tama. Si Brother Melchor.
Sabi mo, ang lahat ng bagay, binasa mo, di ba? Ang lahat ng bagay ay sa iyo. At ang lahat ng iyo ay sa akin, sabi ni Kristo. Ano ang lahat ng bagay na nasa kay Kristo at lahat ng bagay na nasa Diyos? Ano ang lahat ng bagay? Na nasa kay Kristo at nasa Diyos. I-specific ko? Sige, isang mo lang. Ano? Ano bang example? Lahat ng bagay. All things were created. Di ba sabi niya? Opo. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Wala, itong earth. Kasi sabi, tagapagmana si Kristo eh. Sabi taga, pero kay Kristo rin yan. Opo, kasi siya ay tagapagmana eh. Okay. Opo. Sabi mo, tanggap mo ba na ang Diyos ang simula at ang wakas? Opo. Tanggap mo rin si Kristo rin ang simula at ang wakas. Kasi kasama yun sa pinaka. Kasama sa pinaka. Okay. Sabi mo pa na si Kristo. Nasimulaan na din ulit. Yung Diyos kasi. Sama naman po, ano yung simula? Hindi naman po ako. Sabi na mga kasama mo eh. Huwag mo lang kayo. Okay, sige. Tanong ka, tanong. Okay, ang ganda. Ikaw natatanong ka? Okay. Tanong ako sa kanya. Pag minana ba, dati bang meron? Wala, siya pa pinamana eh. Okay. Pag minana ba dati bang meron? Nandun na po yun bago. Okay. Another question. Pinasingit ka. So, tanggap mo, si Kristo lumalang din. No. Ha? Hindi mo tanggap si Kristo lumalang din. Ibig sabihin si Kristo lumalang din. Okay. Kailan nilalang si Kristo ng Diyos? John 1:14. Wala naman kung nilalang si Kristo eh. The word was made flesh. Ibig sabihin na hindi ibig sabihin na created, sinabi made. Edi, Ito ang konteksto ng made sa created. nung ano po, nung yung Holy Ghost. Ano Holy Ghost? Doon lang siya naging tao. Sabi ng anghel, di ba sabi ng anghel, Trinitarian. Sa iyo ang banal na Espiritu Santo at lililiman ka ng kataas-taasang Diyos at ang ipanganganak mo ay tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Trinitarian, si Daniel sabi. Tawag si brother. O magtatanong yung kaibigan, 2 minutes. Diba? Lililiman ka ng Holy Spirit. So, naging topic mo ng kalulat. Ang kalulat yan ba ng ama at ang kalulat yan ng anak ni Isa? Yes. Ayun. Okay. So, ito ang tanong mo, siguro personal. Saan pagkilala mo niluluwalhati ang ama? Sa papaano pagkilala mo niluluwalhati ang ama? Pag pinapaniwalaan ko, na Diyos siya. So, sabi ko, sumakayaw ka na kalulat yan. Opo, sige. Kalulat yan ng ama at ng anak ni Isa. At sumakayaw ka rin, ang pagkilala mo sa pagluwalhati sa ama ay pagka-Diyos. So, sakayaw ka na Diyos si Kristo. Sang-ayon po ako, pero hindi katutubong pagka-Diyos. Kumbaga, kasama yun sa pinana niya, na pinamana sa kanya ng Diyos. Saan nababasa na ang pagka-Diyos ni Kristo pinamana lang? Sabi po sa Philippians 2:6, di ba? Na thought it not robbery to be equal with God. So, hindi na inaari ka na. Kasi kung Diyos na talaga siya, hindi na aariin ka na pa yun. Hebrews 1:4. Hebrews 1:4. Alam ko yan. Being made so much better than the angels, as he had in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the world. So, yung pagiging Diyos is kasama po yun sa Okay, bagay. time. Hebrew 1. Sa inyo, Pastor. Sabi niya kung ano ang Diyos, ganun din yung anak. Hindi na nasa tumuloy sa sapon. 8:40, sister. 8:40 kapatid. So, sa akin po yung dagdag walang-bulan ng share nila is si Kristo is product lang siya ng Diyos. Bakit? Ito po yung verse, papakita ko po sa Colossians 1:15, paki-open po. Kasi Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, ibig sabihin, yan, mababasa po natin, di ba, panganay. So, ibig sabihin po siya, sabi niyo po na Diyos si Kristo. Paano po siya masabi panganay? So, di ba, ang mga panganay is yung mga nililika. Ang Diyos ba nililika? So, ibig sabihin hindi. So, ibig sabihin si Kristo, hindi siya Diyos, kasi panganay siya. Product siya ng Diyos. So, sabi mo dito po sa 1 Corinthians 8:6, sabi dito, iisang Diyos lamang at Panginoon. So, sinasabi dito na
Panginoon o yung iisang Diyos, yun yung Ama. At Panginoon si Kristo na kanyang sinugo. Marami pa pong ibang verse. Sabi dito sa Ephesians 4:6 na yung iisang Diyos, yun yung Ama. Tapos, paki-open po dun sa verse 5:20. Oh, yung ano doon, kailan mo yun, yung ano doon, Saan yung isang tungkol? Sige lang, sabihin mo na lang yung ano, yun nila. Kami baba po. Wala na bababayan. Dito po. Yun, kanina po sinabi niyo po ba, brother, na si Jesus, itong Jesus Christ, sabi niya, yun yung true God. Pero kung mapansin po natin yung that, so yung sabihin, di ba pag by that, other paragraph na siya or other sentence na siya. So yung sabihin natin, tutulong ko yung true God dito, yung ama ni Jesus Christ. Ito, ama nito. Kasi other na siya, kasi meron na siyang that, di ba? Tapos na doon. So yung sabihin, another sentence na yun. Tapos yung... Tapos yung dagdag ko pa po din sa Hebrews 1:1 hanggang verse, Hebrews 1:1 hanggang 2. Tapos sinabi dito na yung Diyos is nagsalita sa unang panahon. So yung sabihin, yung Diyos, siya yung nagsalita. At sabi ko sa verse 2, sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak niya? Si Kristo. So yung sabihin, inakit ng Diyos yung kanyang anak, si Jesus Christ. So hindi siya bantay at hindi sila iisa. Ayun lang po. Meron pa 2 minutes. 2 minutes remaining. Pwede mo itanong. Itanong ko na lang, tayo ko. Meron pa kumabol. 2 minutes. 2 minutes na lang kambal. Bilis. Umupo ka lang dyan, kambal. Sa akin po yung dagdag ko na lang, iba si Kristo, siya yung rason ng lahat ng bagay. Sabi niya po sa Hebrews 1:2 lang, di ba sabi niya po doon sa pamamagitan na ginawa yung libog, yung lahat po din sa libutan. Sabi niya doon, siya yung rason kung bakit ginawa yung sa libutan. Kasi kung hindi ginawa yun, walang tagapagmana, walang magmamana. So sabi niya dito sa John 1:3 na lahat ng bagay, yun nga yung sa libutan, di ba? Hindi talaga gagawin ng Diyos yung lahat ng bagay kung walang rason na si Kristo. Di ba si Kristo, siya nga yung rason ng lahat ng bagay. Siya yung tagapagmana. So sabi niya pa dito sa Colossians 1:16, all things were created by Him and for Him. Kasi yung pag sinabi na di ba for Him, para yun sa Kanya, para yun sa nila, yun nga yung rason na yun. 1 minute. So may nagdagwa po ako dun sa Genesis 1:3, sabi no other God. So parang contradict po dun sinasabi nyo, kasi di ba sabi nyo po yung o equal po yung Father and Son, Holy Ghost. So parang contradict na po dun sinasabi ng Bible na no other God. So sabihin, yung sinasabi na dun sa law niya, contradict na po kayo dun. Tapos dun sa Isaiah 43:10 po na, sabi nito, walang nauna sa akin at walang nauli sa akin. So yung sabihin, iisa lang talaga yung Diyos at hindi si Kristo Diyos. Kundi siya yung sinugo ng Diyos para kilala lang yung Ama. Okay, time. First question, 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. English siya nakasulat, no? Pagkatapos, tanungin kita, sister. Sino yan kapatid? Ikaw ba yung bring up? Oh, sige. Tanungin kita. Oh, kasi kapal sila, no? Parang personalan, no? Natanong. Okay. Yan. His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Alam mo ba na ang this ay demonstrative? Alam mo ba sa grammar? Reklamihan ko kasi gumamit kayo ng grammar, English sa di ba? King James Version. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, alam mo ba na ang this ay singular, demonstrative? Alam mo to? Hindi po. English mo na kasi ginamit kasi oo. Huwag mo na po kasi amin pa naman to. Para hindi tayo maano. Ngayon, alam mo na ang demonstrative this, tama? Pag sinabing demonstrative, may unang tinutukoy, tama? At ang unang tinutukoy, alam mo ba na yan ay antecedent? Alam mo hindi. Honesty, kasi Christian naman tayo.
Hindi alam. Okay. Salamat kasi honest ka sa iyong pagsagot. Now, ngayon, inamin nga na ang demonstrative, ang unahan noon, yon yung tinutukoy na antecedent. Pag sinabing antecedent, yun yung pinakamalapit na tinutukoy. Ngayon, anong pinakamalapit dyan na tinutukoy? Pinakamalapit sa this. Kasi sabi mo, ang tinutukoy ang pinakamalapit. Ano yung tinutukoy na pinakamalapit dyan sa this? Anong tinutukoy ng this? Pinakamalapit sa this. Anong pinakamalapit? Hindi ko kasi another sentence na po kasi. Yes, alam ko na another sentence. Pero ano yung pinakamalapit Kung sa babasahin this? po kasi natin sa unahan, pakitaas po. Hindi ko sinabi yung basahin. Ang sabi, Pakitaas nga po. Pakitaas po, pakitaas na po. Pakitaas na po. wala ang microphone. Hindi, ang tanong ko na, Ito po yun, ito po. Ay, yung son of God na tinutukoy. Ito po. ang dat. At ang dat, ang tinutukoy dyan yung sun. Tama? Sun. Sun, diba? Opo. Bakit yung tinutukoy pala ng this, yung sun, siya yung tinutukoy na this is the true God. At tanggap mo yun. Hindi po. Kasi po, bakit po? Bakit tinawag na Son of God kung siya talaga yung tunay na Diyos? Sige na. Naintindihan mo kita. Okay, sister. Okay, ano ang pagkaunawa mo sa salitang panganay? Panganay po. O panganay, ano pagkaunawa mo sa panganay? Firstborn. Firstborn siya, ano? Meron po siya pinagmulan. Ay, yung pinagmulan. Ang namilang. Bakit tinawag ng Diyos si David na firstborn kayong pangwalong anak siya ni Jesse? Bakit? Pangwalong anak si David ni Jesse. Bakit tinawag siya ng Diyos na firstborn? Mamaya po. Sabi po muna pa, ano po, pakita po muna. Sige, tinatanong mo lang bakit? Pakita po muna. Ako nagtatanong, sumagot ka. Bakit tinawag? Hindi mo tinalala yun. Ay, nila. Kasi panganay. Ang presentation niya doon sa panganay. Opo ba? Hindi niya nabanggit yung Kaya tinatanong ko yung panganay. Ang question siguro might be doon sa position Okay, panganay. Okay, kaya na po, ano po ang pangunawa mo? Hindi ako nangangagat. Panganay. Kasi si Jesse, si David, panganay niya ni Jesse, na tinawag sa panganay. Excuse me. Disqualified yun. Disqualified. Okay, so palitan ko. Pinipresent niya. Palitan ko. Dapat doon mo lang siya Okay. Kasi yung panganay, ginamit niya yung word na panganay. Pero nagbigay sila panganay, si Jacob o si Esau? Si Esau. Si Esau, bakit tinawag ng Diyos si Jacob na panganay? Kaya si Esau para panganay, bakit? Kasi po, si Esau is parang ibang, actually may kwento naman po kasi talaga yun eh. Yun. Hindi mo alam talaga ang context na ibig sabihin ng panganay. Hindi mo sabihin siya yung unang-unang pinanganak, hindi na ibig sabihin ng panganay sa'yo. May pinagmulan po eh. May pinagmulan. Opo. Kaya samantalang si David. Huwag mo nang pilitin mo ka naman. Okay. Sige na ako. Hindi ako na. Tinitingnan ko na. Kasi pinaiman mo yung word na firstborn eh. Iiyak ko hindi naman sagot eh. May kinakabahan lang ako. Kinakabahan mo kasi ng kapilastor eh. Pakilagay nga po sa Hebrew 1:8. Hebrew 1:8. Okay. Yung sa Hebrew 1:8, ang nakasulat is, but unto son he said, thy throne, O God. Sino yung tinutukoy dyan na O God? Ang anak o ang ama? Ayaw mo magtanong. But unto the sons, he said, thy throne, O God, ang isasalita dito ng ama. He said to the son, Bata pa. sino yung tutukoy dyan? Iyak na eh. Ginawa mo. Tayo ha? Pansinin po natin to. Pansinin po natin to. Huwag po kasi natin kakaligtaan yung mga ganyan. Tagalogin mo yan tayo. Ano yan tayo throne? Diyos. Di ba sinabi dyan? Tungkol sa anak, ang sabi niya, Tagalog po, sister, makibasa. Okay, time na. Ikaw, gusto mo wala ng oras. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ang iyong tungkol o Diyos ay Brainwash yung masyado. Okay, pastor sa inyo na po. Iba-iba siya. Okay, sige.
Okay lang. Oo, wag umiiyak. Tatanong lang, ikaw talaga. Sige, so, it's 8:14, 45, ito tayo ng 8:50. Paano yung unang yung concert? Wala na yun? Alin? Yung training na. PowerPoint. Ayan, wala. Wala na yung... Kaya ito na yung... Vision 218, pakibasa. Vision 218. So, ito related sa pinag-usapan. Sabi dito, for to him, we both have access by one Spirit unto the Father. So, sabi ni Paul, nakapasok tayo sa Ama na isang Espiritu sa pamagitan ni Kristo. Makinig muna tayo kay Makinig muna. Please. Ano daw yung Espiritu? Yung Ama ay isang Espiritu. Nakapasok tayo sa Ama na isang Espiritu sa pamagitan ni Kristo. Siyempre sa bagong tipan na yan. Ngayon, ang Ama daw ay ano? Isang Espiritu. Isa lang Espiritu ang Ama. Ang Ama at saka ang Espiritu hindi pwedeng magkahiwalay. Dahil ang Ama ay Espiritu. Ang Ama ay Espiritu, ayon sa John 4:24, di ba? Hebreo 12:9, pakibasa. Hebreo 12:9, tandaan natin, ang Ama ay isang Espiritu. Hindi magkahiwalay ang Ama at saka sa kanyang Espiritu. Sapagkat ang Ama ay Espiritu. Okay, 12:9, sabi dito, pakibasa nga, sabi dito, ano daw sabi? Dapat daw tayong gumalang sa ating mga ama sa laman upang tayo ginagalang natin ang ating ama sa laman, di ba? Ay lalong gumalang tayo sa Ama ng mga Espiritu. Tama ba si Paul nagsulat dyan na ang Ama ay isang Espiritu? Kaya, kung tayo anak, tumatawag tayo sa Diyos na Ama na Espiritu. Amen? Ganon din si Kristo ay may Espiritu siya, tiyak na Ama siya ni Kristo. Kaya nga si Kristo ay tumatawag sa Ama sa Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu. At siya lang ang Espiritu from eternal to eternal. At walang iba sa Ama na Espiritu. Wala siyang kapares. Dahil ang Diyos na ito, na Espiritu, siya lang ang nagplano. Ayon sa Roma 8:29. Basahin natin Roma 8:29. Tayo ay may isang Ama. Sapagkat tayo may isang Ama, na isang Espiritu, na siya lang ang pinagmula ng Espiritu. Si Kristo na Espiritu, kaya siya tumatawag sa Ama na isang Espiritu sa Ama. Ngayon sabi dito, Roma 8:29, for whom he did, for no, he also did, predestinated to be conformed to the image of His Son. Sino ang nagplano? Sino nagplano? Si Kristo ba? Yung Ama. Ang Ama na isang Espiritu, siya nagplano ng lahat at siya rin ang Ama ng mga Espiritu. Ngayon, kung anak si Kristo, natural na Ama siya. Mas higit ang Ama kaysa sa anak. Dahil Espiritu rin ang anak, tayo may Espiritu din, hindi tayo higit sa Ama, hindi rin si Kristo higit sa Ama. Sapagkat ang Espiritu ni Kristo mula lang sa Ama, na isang Espiritu. Ngayon, baba natin sa 30. Sabi dito, ano sabi? Sino ang nagpredestinate sa atin? Ang Ama. Sino rin ang magluluwalhati sa atin? Ang Ama. Sino nagluwalhati kay Kristo? Ang Ama. Ngayon, balik tayo. Isa pang verse. Isa pang verse. Sige. Awit 90 verse 2. Yung Ama, eternal spirit. From eternal to eternal, isa lang siya. Doon tayo nanggaling. Pati si Kristo galing doon. Okay. Siya. Nagluwalhati sa bawat Okay. 850. Yung Ama may Espiritu. Yes. Si Kristo may Espiritu. Yes.
Yung Holy Spirit, Spirit. Yung Holy Spirit, yun yung Ama. Ilan nga yung Spirit? Isa lang ang Ama na So, Espiritu. yung Espiritu ng Ama at yung Holy Spirit, isa lang. Isa lang. Oo. Ipapaliwanag ako. Pakilatag nga yung Roma 8:9. Sige po. Tingnan natin. Roma 8:9. Ginamit ko yung ganito. Ayan, pakibasa. Sige, pakibasa. Ikaw babasa ba? Wala bang Tagalog dyan? Hindi. Mamaya tatagalogin natin. O sabi dito, but ye are not in the place, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ilan yung Spirit na binabanggit? Dalawa, tatlo. Isang Espiritu ni Hindi, Cristo. ilan yung binabanggit na word ng Spirit? Dalawa, tatlo. Spirit of God, Oo. at Spirit of Christ. Okay, ano pa isa? Asan dyan? Ayan o. Spirit of Christ. Ilan yung Spirit na word na mababasa mo? Ang mababasa natin dyan, itong Spirit. Okay. Sino yung Spirit na to? Sino yung Spirit na to? Sino to? Siyempre itong God. Okay. Ha? Spirit of God. Sino yung Spirit na to? Ay, Spirit of God at Spirit of Christ. Hindi, sino yung Spirit na ito? Spirit of God. Tama. Tama. Ito sino yung Spirit to? Dalawa na yung Diyos mo, pati Spirit of God din yan. Sino yung Spirit nila? Ipapaliwanag ko yan. Ipapaliwanag ko yung Ito sino Spirit. to? Spirit. Ito, Spirit of Christ. So, Ito ang Espiritu. Itong Spirit at saka Espiritu. The same Spirit of God. Kasi isang Spirit lang. Alam mo kung sino to? Papaliwanag ko. Papaliwanag ko. Baba ako sa baba. Ilan ka baba? Okay. Ilan ka baba hanggang 11? Kung ilan ka baba hanggang 11? Ako babasahin ko. Tanggap mo ba, Pastor? Okay, hindi magtatanong. Tanggap mo ba, Pastor? Sige. Ayun na, Pastor. Ayun na. Ayan, ang asan? Baba lang. Asaan? 8-9. Ayan na, 9. 8-9. Ano yung papaliwanag? But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Basahin ko po sa Tagalog po, pwede po. Hindi, sa 9. Ay, Tagalog po. Basahin nyo. Sa 9 hanggang 11. Sabi po, Ano sa'yo po ba yan? tatapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Oo. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Okay. Hindi yun. Tatapat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ayun. Pastor, tuloy ko pa po ba? Sige. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Okay. Okay, Sino yung isang Spirit? papaliwanag ko dun sa 11. Hindi, magtatanong po ako. Mamaya po kayo. Ako po kasi oras po namin. So, yun yung Spirit of the Spirit of Him that raised At Jesus. Jesus. Sino yung Spirit na yun? Espiritu ni Kristo at saka Espiritu ng Ama. Magkaiba Wala sila naman. parehas. Dalawang Espiritu yun, yung Ama at saka Espiritu ng Anak. Sabi one Lord, one Spirit. Kasi yung dalawa na. Hindi, ang Ama isang Espiritu. Ngayon, ang Espiritu ni Kristo ay nasa believers, pati Espiritu ng Ama nasa So yung Espiritu believers. ni Cristo at saka yung Holy Spirit, magkaiba. Okay ba yun? Kasi ang Ama yung Holy Spirit. Papaliwanag ko. Saan na? Holy Spirit. Papaliwanag ko, brother. Papaliwanag ko, brother. Mamaya niyo po ipaliwanag. Mamaya, okay. Pakilatag mo nga yung 2 Corinthians. Pakinggan mo nga. 2 Corinthians 12. 1 minute na lang. Okay lang. Mamaya ako na mag-i-start. Okay. Sabi nun, magkakaiba ang kaloob pero iisang Espiritu. Tama. Iibang pang-iisang pero iisang Panginoon lang, di ba? Tama. Same Lord, same God, same Spirit. Bakit may sinasabi mo dalawa na? Kasi ganito, ang Espiritu ni Kristo at saka Oh, Espiritu ng Ama mananaan sa believer. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Tuloy. Yes. And there are differences of administration, but the same Lord. Tuloy mo ulit. And there are diversity of the operation, but it is the same God with work all in all. Tama po. That is called Trinitarian concept. Okay na po. Sa inyo po. Yan ang konsepto ng Trinity. Hindi makapagsalita si Pastor kasi parang sinasagot mo na rin. Hindi nagtatanong. Nagtatanong ka pero sinasagot mo na eh.
Pasensya na kasi nakikita ko hindi siya makapansin. Pwede ba tayo magtayo sa kanila? Oo, mamaya maglalakad kami na maglalakad. Dadalihan ko lang to. Yung kaninang binabanggit nila, yung may, no? Pakilagay dito, Acts 2:36. So therefore let all the house of Israel assuredly that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, Both Lord and Christ. both Lord and Christ. Hindi si Kristo inherently Lord and existed noon. Okay, punta tayo dun sa John 1:14. 1:14. Okay. And the Word was made flesh. Hindi yan nagkusa. Hindi yan nagkusang naging tao. Click mo yung main. Hindi made yan. Hindi yan. Ginamay. Ang ibig sabihin ng ginamay, ginawa. Nagagalit din dyan yung ibang end time sa atin. Ginawa siya. He made. Ginawa si Kristo, hindi nagkusang naging tao. Hindi became. Oo, hindi. Okay, balik tayo dun sa Acts 2:36. Colossians 1:15. Naiyak si Loisa, hindi nasagot eh. Sabi mo, pag umiiyak at hindi ko alam sagot. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Ang tanong, kasama ba siya sa nilalang? Kasama eh. Of the word of He is the firstborn. Kung ikaw ang firstborn, nilalang ka ba? Nilalang. Malinaw. Creature din siya. Huwag mo siyang gawing walang hanggang nag-e-exist noon pa. Okay. Punta ko dun sa kanina ito. Gusto ko, gigil ako sa gusto ito eh. Proverbs 8:22. Inaabangan mo, hindi lumalang. Hindi eh. Nabangan ko to eh. The Lord possessed me in the big... Sana natin si Father Menchon. Sabi niya, si Kristo na daw yung kasama niya. The Lord possessed me in the beginning of His way before His words of old. Who is the Lord that possessed word me? Si Kristo yan. Pronoun. Ito na nagpatunay. Hindi yan si Kristo. Bakit? Maling context. As I have said before, wrong context. Bakit? Verse 1. Verse 1. Sister, verse 1. That not wisdom cried, and understanding put forth her voice. Bakit her? Kung si Kristo ba't her? Bakla siya? Sa pa, diretso pa. 2. She is standing in the top of the high places. But she, babae si Kristo. Baka yung bride. Diba? I-group si Kristo lalaki yun. Masculine. Yan ba yung context? Yes. The context is wisdom. Basahin niyo yung buong context. Yung the Lord possess me is the wisdom of God. He is not Christ. Soon to be Christ in the New Testament. Soon to be. The word to be. Make sure maging maselan tayo doon. To be. Huwag mong gawin agad. Automatic. Prophecy. Proverbs 30 verse 4. That's it. Prophecy. Huwag mong gawin agad ng fulfillment. Old Testament yun eh. Okay. Pamalikan na lang yan. She. Kung she, hindi dapat yan. Okay, yun na lang. Tapos mamaya maglalakad. Kami lang magtatanong. Ako maglalakad. 9. Okay. 5 minutes. Okay. Iko-correct ko lang si Pastor. Pag sinabi he or she, according to the theological aspect, Pastor, tandaan mo. Ha? Tandaan mo muna. Ang mga Hudyo, ang mga theologian, puro masculine form. Either he or she ang gamitin mo, hindi sila gumagamit ng feminine form.
ng masculine, ng feminine, lahat ng gender. Ang Diyos ginagamit din he. Isa ginagamit din she. Ibig sabihin, bakla yung Diyos. Oo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Pastor, mag-aral ka ng theology. Hindi ko na kailangan ipakita sa iyo, kinokorek lang kita. Hindi mo kung sinabi hair, halimbawa, yung Holy Spirit hair, di ba? Yung ama, ginamit din na hair. Ito pa. Ang Panginoon Diyos, sabi nga na, bibigyan kita ng konteksto. Sabi ron, oras ko tumamaya ka magtanong. Pinokontra mo naman ako At siya'y naging parang ina ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, babae yung Diyos. Feminine yung ginamit. Ha? Kaya sabi ko sa'yo, mag-aral ka ng theology. Hindi ko magamit ng feminine po lang ang hermeneutics, ang mga Hebrew. Puro masculine sila. Yung babae, hindi ibig sabihin na sinabing babae she, literal na babae na yun. Mag-aral po tayo ng walang gender po ang Diyos. Walang gender ang Diyos. Brother, mamaya pa po kasi 5 minutes lang. Mamaya mo po ako tanungin. Okay. Napakatalang ganda na. Kinukulit ko lang po yung pananaw niyo po. 3 minutes. Okay. So, ang ganda po nung namin, tindig na kami sa Trinity. Sabi ng Anghel Gabriel, liliniman ka ng banal na Espiritu. At ang tatawagin mo ay anak ng kataas-taasang Diyos. Trinitarian si Anghel Gabriel. Sa iyo ang Espiritu Santo. Liliniman ka ng kapangyarihan ng Diyos. At ang ipanganak mo ay tatawagin, anak ng kataas-taasang Diyos. The Most High God. Pansinin nyo yung mga demonyo, yung mga fallen angel. Ano tawag kayo? You are the Most High God. You are the Son of the Most High God. Hindi siya tinatawag na tao. Kilala nila si Kristo. Alam namin kung saan ka nagmula. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Mga demonyo yun. Kilala nila si Kristo. Tapos ang bago ng pagkakakilala natin kay Kristo. Ang mga fallen angel, ang tawag sa kanya, you are the Most High God's Son. Ha? Hindi ako naglalatag ng talata. Aralin niyo yan. Lahat na makikita sa kanya, nagpapatira pa. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Maawa ka sa amin. Fallen angels. Kilala kay Kristo bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Pagkatapos tayo, iba-iba yung pagkakilala natin. Di ba? Kaya sinabi, pinaliwanag na nga yung Trinity sa inyo There are one God in a three person. Hindi kami mayroong tatlong Diyos. Meron kaming tatlong persona. Kung titingnan natin sa dictionary, ang persona mayroong free will at knowledge. Dahil yung Holy Spirit may free will, may knowledge. Ang anak may free will, may knowledge. Ang ama may free will, may knowledge. Therefore, person did not exist without nature. Lahat sila may nature. Hindi persona. Nakita niyo ba? The person did not exist without nature. Lahat sila may nature. Therefore, persona. Ano tayo ng complete theology? Basic lang po yun. Ano po? Okay, tayo. Sige, magtanong po kayo. Mag-represent din po kayo magtatanong. Sige. Brother Eric, pwede magsabi mo na. Ano ko kasi ano nga sa Revelation 3:14. So ito yung masakit, no? Pero muling totoo. Jesus Christ is the product of the creation. Bahagi siya ng creation ng Diyos. Biblia, Revelation 3:14. Revelation 3:14. Ito. Unto the angel of the church of Laodicea write these things, saith the Amen, the faithful and the true witness. Alam natin kung sino binanggit dyan. The faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Kung ikukunik natin yan sa Colossians 1:15, ano? Take note sa 3:14, the beginning of the creation of God.
si Kristo, Christ is the product of the creation of God, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Malino yan. Meron pang Colossians 3:10. So Jesus Christ ay siya yung panganay ng nilalang. Ano yun? Pagkapanganay niya, physical, siya yung una, nauna siya dyan eh. Panganay yan sa pagkabuhay na magmuli. Kung iakyat yan sa 18, nilinaw yan eh. Yan. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Resurrection yan. Si Kristo yung panganay, yun yung binanggit sa Revelation 3:14, the faithful witness, the beginning of the creation of God. So Jesus Christ is the product of the creation of God. Ngayon, maganda na mismo sa bibig ni Kristo, marinig natin kung ilan ba talaga ang Diyos. Number 1, it proves in John 17:3. At meron din siyang binanggit dito sa John 20 verse 17. Ito yung talagang sa bibig ni Kristo nang galing yung pahayag nito. (17:20) 20 verse 17, sorry. Yan. Jesus said, sa bibig ni Kristo, sabi, Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascended to my Father and your Father, and to my God and your God. Si Kristo may Diyos eh. So, reconcile yung mga talata kaganina na there is only one God, the Father. Ngayon, yung 1 John 5:20, kailangan makikita yung context doon eh. Dalawa ang him na binanggit doon. At yung this is the true God, yun yung pinakilala ni Kristo na him. Yung binanggit niya na yung Diyos niya at Diyos din natin. Hindi pwede magsinunod. Ngayon, ito yung defense ng marami. Sinabi niya yan dahil siya ay nasa laman. Yun yung defense eh. Ngayon, ito yung rebut. Ang rebut is Jesus Christ lie because He portray as a man. Dahil siya ay nasa kalagayang tao. Hindi siya nagsasabi ng totoo nung sinabi niya na meron siyang Ama at meron siyang Diyos. Kasi ang defense ng marami, dahil siya ay nasa kalagayang tao eh. Okay. Tayo, Pastor. Lilipat ko lang. Sige. Okay. 9:10. Magtanong ka, at tayo kayo. Lilipat ko lang yung, sabi niya, yung si Kristo ay kinikilala ng Diyos. Wala akong tutor. Pero yung Ama ay kinikilala ng Diyos. Hebro, di ba? Ang iyong trono, O Diyos, at sinabi naman ng Ama sa Anak, ang iyong trono, O Diyos. Aba, yung Ama ay kinikilala rin ng Diyos. At si Kristo daw, produkto daw ng creation. Pakilatag mo nga yung Hebrew 13:8. Pakilatag mo yung Hebrew 13:8. Paano magiging produkto ng creation si Christ? Jesus Christ, the same! Yesterday, today, and forever. Paano mo yung pasisinungalingan? Ha? Ha? Paano mo sasabihin produkto yun ng ano? Sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Sabi ng Ama, I am the first, the last, and the Alpha and Omega. Tapos sasabihin ng produkto, ginawa mo chocolate si Christ. Ganito po ang konsepto ng Trinity. Bibigyan ko po kayo ng example. Meron akong bakal. Ito,
bakal. Tinunaw ko, ginawa kong barel, ginawa kong gunting, ginawa kong kutsilyo, nagkaiba-iba ng forma, pero yung pagkabakal na wala. Ano din yung bakal? Pwede kong pambaril ang bakal para ipapatay. Pwede ko rin yung gunting, ipang-gunting sa leeg para mamatay. Yung kutsilyo, pwede ko rin ipasaksak para mamatay. Di ba? Pare-pareho sila ng konsepto. Pero una-una, tinatanggap, tapos mamaya irilibat din yung sinasabi. Di ba? Accept nila si Kristo Diyos ngayon, hindi naman produkto. Di ba? Parang maguguluhan tayo sa stand nyo eh. Kaya nga ayan no? Di ba? Napakalinaw. Okay. So, pwede na kami magtanong sa kanya. Mamaya oras ko na. 3 minutes pa bro. 3 minutes pa ako. 3 minutes. After nito. So, hindi po namin sinasabi na kumikilala kami sa tatlong Diyos, paulit-ulit. Sinabi na ng CCC, sinabi na ng Catholic Faith, sinabi na ng dogma na kami na Catholic dogma, na there is only one God in a three-person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. In these three are one. 1 John chapter 5 verse 7 ng King James. Nandoon na nga eh. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa kalangitan. Ang Ama, ang Espiritu, at ang Salita. At ang tatlong yan, isa. Period. Di ba? Isa. Kasi namin isa, hindi yan literal na one. Singular form, but in a plural form, but in a singular sense. Plural siya, pero singular ang sense niya. Ibig sabihin, as a one, in a whole. As a part, as a many, as a part. Ha? Singular as a whole, one. Many as a part. Halimbawa, yung baso, lalagyan ko yung baso dyan, iba-iba yung baso. May tasa, may pitchel, mayroong mug. Nilagyan ko ng mineral water. Ilang mineral water nilagay ko sa bawat lalagyan? Yun din yun. Pero iba-ibang lalagyan. Pero yung nilagay ko mineral water, hindi iba-iba. Yung mineral water, doon sa lalagyan isa, pero sa lalagyan, iba-iba. Kaya na meron kaming persona eh. Diba? Si Kristo hindi nilikha. Kaya meron kaming Apostles' Creed, Athanasian Creed. Hindi inimbento yan. Ibig sabihin, dinefine. Iba ang invented sa define. Halimbawa, brothers, science sa'yo. Can you define what is science? Science is a study of principles derived from observation and study and experimentation. Ibig sabihin, ikaw nag-invento nun? No. Dinefine mo lang kung anong ibig sabihin ng science. Hindi sabihin, ikaw nag-invento ng science. That is the profession of faith. Diba? O ikaw na, magtuloy na 1 hour. Ay na 1 minute. Sige. Okay na. Sayang. Meron pa ako 1 hour. Okay. Bilang mga Katoliko, ang pinaninindigan namin dito, isang Diyos, hindi tatlong Diyos. One God in a three-person. Okay? Yung Ama, manlilikha. Yung Anak, manlilikha. At sa pamamagitan ng Anak, nilikha niya ang lahat ng bagay. Pwede na tanongin. Hindi, mag-present lang ako. Kasi, gusto ko lang dagdagan yung kaalaman ng ating regarding doon sa Hebrew 1:8. So maganda makita natin ano ba yung context ng Hebrew 1:8. Sinong nagsalita sa Hebrew 1:8? Ayon sa narinig ko ay Father. No, hindi Father. Si Pablo ang nagsabi niyan. Saan ba hinugot ni Pablo yung context ng 1:8? Dapat alam natin yun kung sinong nagsalita at saan galing yung context na yan. Sana masundan nyo, no? Sana masundan nyo ang Hebrew 1:8. Saan kinot ni Pablo yan? Pakibukas nga sa Psalms 45 verse 6. I-compare natin yung Hebrew 1:8 at saka 45 verse 6 ng Psalm. Tingnan nyo, sana, tingnan nyo muna. Thy throne, O God, is forever and ever. The sceptre of thy kingdom is a right sceptre.
Sa verse 8, anong kaibahan dyan? Nadagdagan yung unto thy son. Unto the son. Pansinin mo, yung sa verse, sa 45 verse 6, sa mga awit yun, sila ni Cory. Inote yan ni Pablo. Pansinin mo dyan sa unto the, pakibalik nga. Balik mo. Meron namang ano dyan eh, para hindi naman type. Yung forward, backward, para automatic eh. But unto thy son, thy throne, O God, is forever. Saan ba? Ito yung revelation ni Pablo. Dahil alam ni Pablo, yung indwelling eh. Saan nag-inthrone ang God? Sa Son. Ngayon, ituloy natin na sundan natin na ang throne dyan ay ang God, ang Son dyan ay ang God. Tingnan mo pakitaan natin sa verse 9. Tingnan mo, lalabas yung thy fellow God din yan. Okay, thou hast love iniquity, love righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, has anointed thee with oil of gladness above thy fellow. Lalabas, Kaming Diyos yan. yung thy fellow, kasama din yung Diyos yun. Diyos din, fellow of Kung ang verse 8 ay Diyos din yung Son. Pero ano ba ang pinaka-context doon sa verse 8? Thy throne, O God, sa anak. Doon siya nag-inthrone eh. Hebrew 9:22 na Jesus Christ is the perfect tabernacle of God. Sa anak siya nag-inthrone eh. Kaya magpapansin natin doon sa Jordan, nandun yung ama, yung pananahan ng ama eh. Yung pananahan ng ama sa anak. Ang katawan ng ama ay yung anak. So, malinaw yan, mga kapatid. Kinote yan ni Pablo, hindi mismo per se Diyos ang nagsabi doon sa Hebrew 1:8. Si Pablo ang nagsabi, kinote niya doon sa mga awit na Cory na thy throne, O God. Kaya mapansin mo doon sa verse 28, mayroon ng unto thy son. So malinaw yan, klaro sa pahayag ni Pablo na ang throne ng Diyos, walang iba, kundi ang kanyang anak. Sige. Ilang minute? 1 minute. Sige, tanong mo. 1 minute lang. 1 minute. 1 minute. Sige, ano tanong mo, brother? Gusto ko pa rin sa equal sila. Sa 1 Timothy 1:17. Pakinggan mo yung 1:17 na 1:17 na Timoteo. sa Tagalog. Sa Tagalog, para silang Tagalog. Walang Tagalog. Sige lang, tatagalogin natin. Sa yung nga, brother. Anong verse mo, brother? Timoteo 1:17. Pakibasa na. 1 Timothy 1:17. 1:17 po na. 1:17. Ito po. Magpurihin natin at natin 1:17 tamo 1 Timothy 1:17. 1 Timothy 1:17. Purihin natin at walatin magpakailanman ang isang Diyos. Walang Timoteo. 1:17. Okay. Purihin natin at walatin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ano yan? So sabi roon, Tanong. haring walang hanggan, di nakikita, walang kamatayan. Iisang Diyos. Okay. Si Kristo, namatay hindi. Okay, namatay. Okay. Si Kristo namatay, nasagot ko na. Pakilatag mo ngayon Revelation chapter 1 verse 17. Sabi na yan, I am the Alpha and the Omega. Namatay ako! Sabi ng Diyos, namatay ako! Revelation 1:17. Okay. And when I saw him fell and his feet and dead, and he laid his right hand upon the same, and said, fear not, I am the first and the last. Tuloy mo. 18. 18. Opo,
balik mo sa 17, ayan. Now unto the King eternal, immortal, invisible. Tara si Kristo invisible. Ha? Si Kristo invisible. Patungkol po yan sa ama. Ayun, kailangan. Okay na. Patungkol po yan sa The ama. only. Pag sinabi only. Wala naman, may total, isa lang talaga naman po ang Diyos. Pero ang sabi ni Kristo, namatay ako, ngunit tingnan mo, buhay na buhay ako. And I am the first and the last, namatay ako. Who is the first and the last? Sa Tagalog po, walang kamatayan. Walang problema. Ang God the Father yun, ano sabi niya? Ano sabi ni Jesus? Bagamat siya'y patay sa katawan, buhay naman sa espiritu at pinuntahan niya ang mga espiritu nakapray. Ayan. Okay na. Okay. Ako naman ang amin naman amin 5 minutes. Hindi, atin na yun. Sinagot ko lang sa kanya. Amin na po, 5 minutes. Okay lang po. Meron po. Wala na. Okay. Okay. Yung sa akin naman po, yung Hebrew po, yung Hebrew po, correction po, hindi po si Paul ang sumulat niyan. I-research niyo po. Hindi po si Paul ang sumulat ng Hebrew epistle. Hindi po si Paul. Pwedeng hindi si Paul. That is the disciple of Paul. Kaya nga, ini-refer lang sa kanila. At yung Mateo, Marcos, Lucas, dyan, it is not literally written by Matthew. Kaya nga, according to Matthew, ibig sabihin, ang source nila si Mateo. Pero ang mga sumulat, yung mga disciple. Sino nagsulat sa iyo? Sino disciples ni Paul? Actually, wala naman akong basta sinabi disciple of Paul ang sumulat ng ayon sa mga theologian. Kaya nga meron na the Gospel of Matthew according to, kaya nga may according to Ibig sabihin, ang Gospel ayon kay Mateo, ang source nila ng Gospel na yun, si Mateo. Kaya nga merong according Hindi talaga si Paul ang sumulat. Mga disciple nila yan. Sige po, salamat po, glory to God. Pwedeng mag-prayer tayo. Usapan natin yung nila, isa inyo pagpunta sa nila. Kasi this coming next week, pwede kayo pumunta, Sabat yung pag-uusapan. Sabat? Ang sad namin, wala kaming Sabat. Ang kadibati ko, kami mo director, magtatanong lang. Walang problema. Pupunta dito yung Sabat dito. Next week po. 7 days. Sunday. Sunday po sa Pray tayo. Salamat, brother. Sharing lang yun. Ikaw na mag-pray. Sige. Take a break.